Ako si Maria at ito ang aking kwento. Pumasok na si Carmela sa kumpanya, dumiretso niya siya sa production room. Makakapag-focus na siya sa pagde-design ng mga gowns at habang ginagawa niya yon, palihim niya ng imbestigahan ng stepmom niya. Kailangan niya maghanap ng magiging butas nito para mapaalis nito sa pwesto. Pagpasok ni Carmela sa production room ay binaba niya na kaagad ang bag niya para masimulan na niya ang trabaho niya. Kunot noon niyang tinignan si Ruel na nakasandal sa lamesa habang nakabulsa ang mga kamay niya. "Anong ginagawa mo dito?" tanong niya sa kanya kinuhang mga materyales na kailangan niya. "Kamusta ng pakiramdam mo? Ayos ka na ba?" "Ano bang pakialam mo? Wala naman na sigurong dahilan para mag-usap pa tayo. Nasabi na sa akin hindi na ako kasama sa project. Maling kwarto yatang napuntahan mo." Pagsusungit ni Carmela. Hindi niya natatapos ang trabaho niya dahil sa panggugulo ni Ruel. "I just want to say sorry. Gusto ko na ring malaman personally kung okay ka na ba. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may trauma ka pala sa mga malalaking truck? Hindi na sana kita isinama sa site." Hilaw namang natawa si Carmela. Nakafocus na siya sa paglalagay ng beading sa gown pero sinagot pa rin niya si Ruel na hindi ito tinitingnan. "For what? Para ba mas paglaruan mo pa ako? Kapag ba sinabi ko may magbabago ba?" Matabang niyang saad. Napabuntong hininga naman si Ruel. "What happened to you? Bakit ganun na lang ang takot mo sa mga truck at sa malakas na ulan? Bakit interesado ka pang malaman? Trabaho mo na ba ngayon ang alamin ng personal kong buhay?" Naiinis si Ruel sa pagiging sarkastiko ni Carmela pero nangingibabaw ang nararamdaman niyang guilt ngayon dahil sa pag-iwan nito dito. "Hindi ko alam na naiwan ka sa site." Anas niya na ikinatawa naman ni Carmela na natiling nakataon ng atensyon ni Carmela sa ginagawa niya. "Hindi mo alam? Umalis kayo na hindi niyo sinisigurado kung kumpleto na ba kayo. Tapos hindi mo alam?" Nilingon na ni Carmela si Ruel. "It depends on you kung paniniwalaan mo ko o hindi. Binalikan kita pero hindi ko alam na takot ka pala sa malalaking truck at sa ilaw nito. Ako nagbukas ng ilaw ng dump truck para sana nakita ka namin kaagad. Pero nawalan ka ng malay." Tumayo na si Ruel sa kanya kinuhang sang chocolate na nasa bulsa niya at nilagay yun sa kamay ni Carmela. "Peace offering." Anas niya saka ito umalis. Tinignan lang naman ni Carmela ang chocolate na nasa kamay niya. Nilagay niya na lang ito sa lamesa at pinagpatuloy na lang ang ginagawa niya. Dapat ay tapos niya na ito bukas pero dahil hindi siya nakapasok ng ilang araw, hindi niya ito magagawang tapusin hanggang bukas. Nang mapadaan si George sa production room ay nakita niya si Carmela na nakafocus ang atensyon sa ginagawa niya. Napataas na lang ang kilay niya dahil kahit na hindi pa tapos ang ginagawa ni Carmela ay makikita mo ng ganda nito at ang kalidad ng mga materyales na ginamit. "Well, I like it," ani ni George. Hindi niya namalayan na naisatinig niya palang dapat ay nasa isip niya lang kaya napalingon si Carmela sa kanya. "Miss Gia," wika niya dito. Napatikim naman si George. Sa kanya tinilikuran si Carmela. Hindi alam ni Carmela kung galit ba ito sa kanya, pero sigurado naman siya na bibigyan pa siya ng ilang araw para tapusin ang disenyo niya. Samantala naman, katatapos lang ulit ng meeting ni Adam, siya ang nag-present sa harap at alam niya na hindi naging perpekto ang presentation niya sa mga client dahil maraming tanong ang mga ito. Kahit na nasagot niyang mga tanong, siguradong hindi pa rin kontento doon ang lolo niya, kaya handa na siyang mapagalitan kapag nakaalis na ang mga kliyente nila. Nanatiling nakatayo si Adam sa gilid ng white screen at bahagyang nakayuko. Pinapanood ang isa-isang paglabas ng mga kasama nila sa meeting. Naiwan din si Chairman Festejo sa loob ng conference room. "I'm sorry, Chairman. I did my best pero hindi pa rin naging sapat." Mahinang saad ni Adam habang nakayuko. Napalunok siya saka siya nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Ramdam niyang mariing pagtitig ni Chairman sa kanya. "You did well. Sa susunod ay pagbutihin mo pa." Maiksing saad ni Chairman saka siya tumayo at takma na sanang aalis ng tignan siya ni Adam. "Hindi po ba kayo magagalit?" Nagtataka niyang tanong. Muli siyang hinarap ni Chairman at lakas loob niyang sinalubong ang mga mata nito. "Gusto mo bang pagalitan kita sa bawat pagkakamali mo?" "Gusto kong magalit dahil hindi ko alam kung bakit nagkakamali ka pa rin, but your wife is right. Paano ka makakapag-focus na itamang mga mali mo kung ang iniisip mo ay ang galit ko? Malapit ng birthday ko.
Siguraduhin mong makakapunta kayo ng asawa mo. Sagot ni chairman sa kanya, saka itutuluyang lumabas ng conference room. Napakunot naman ang noo si Adam. Anong nasabi ni Carmela sa lolo niya para bigla itong magbago? 5 taon na rin siyang hindi pumupunta sa birthday ng chairman dahil hindi naman siya nito iniimbitahan. Naipilig na lang ni Adam ang ulo niya. Napapaisip siya kung anong sinabi ni Carmela kay chairman na mag-usap ang mga to. Tipid na lang na napangiti si Adam. Ang lakas na loob ni Carmela na kausapin ng chairman at pangaralan to. Lumabas na rin ng conference room si Adam at babalik na sana siya sa office niya nang makasalubong niya si Marvin. Mr. Hidalgo, do you need something? Tanong niya dahil tila may hinahanap ito. Nandito ba si Chairman Festejo? I need to talk to him. Nandun siya sa office niya, sagot ni Adam. Tumango naman si Marvin at takma na sanang aalis na magsalita si Adam. May oras ba kayo mamaya? Aayain ko sana si Carmela na pumunta sa inyo. May kailangan lang ako sabihin sa'yo. Pwede ba kitang makausap mamaya? Seryosong saad ni Adam. Tinignan naman siya ni Marvin. Marami sana siyang gagawin pero ipagpapaliban na muna niyang mga to dahil ngayon lang bibisita ang anak niya simula nang ikasal ito. Sure, doon na rin kayo mag-dinner. Hihintayin ko kayo, sagot ni Marvin. Matapos nun inauna nang umalis si Adam at bumalik na siya sa office niya. Pinilit niyang tapusin ang mga dapat niyang tapusin para hindi niya na ito iuwi sa bahay nila at para makapunta rin sila sa bahay ng pamilya ni Carmela. Lumipas ang maghapon, maaga pa lang ay umalis na si Adam sa kumpanya nila at pinuntahan na kaagad si Carmela. Naghintay siya sa lobby, nakaupo sa sofa habang hinihintay ang pagbaba ni Carmela. Napapatingin naman sa kanyang mga empleyado at nagbubulungan ng mga to habang nagtatawanan dahil sa kilig. Ang popogi talaga ng mga festejo. Sino kayang hinihintay niya dito? Bulungan pa ng mga kababaihan. Ang swerte naman kung nandito ang girlfriend niya. Festejo na yan, isa sa mga tagapagmana ng festejo. Patuloy na bulungan ng mga to. Wala namang pakialam si Adam sa kanila dahil nakato ng paningin niya sa elevator dahil alam niyang doon lalabas si Carmela. Lumipas ang ilang minuto ay lumabas na si Carmela at nagmamadali pa itong makalapit kay Adam. Ang aga mo yatang umuwi ngayon, ani ni Carmela na makalapit na siya. Si Ma'am Carmela ang pinuntahan niya dito? Bulungan pa ng mga babae. Napatingin si Carmela sa kanila pero mabilis na umiwas ang tingin ng mga to kaya hindi na lang pinansin ni Carmela. Maaga ako natapos sa trabaho ko. Dediretso na ba tayo sa bahay niyo o uuwi na muna tayo? Nakausap mo talaga si Daddy? Pumayag ba siya na doon tayo magdi-dinner? Tanong ni Carmela saka sila naglakad palabas ng kumpanya at sumakay na sa sasakyan. Yeah, he's in the company lately. Sinabi ko sa kanya na gusto ko siyang makausap. Napatingin si Carmela kay Adam. Nagtataka kung ano bang gustong sabihin ni Adam sa kanyang ama. Is it about the business? Anong sasabihin mo sa kanya? Kuryoso niyang tanong. Gusto mong makuha ang mga anak mo, hindi ba? Kakausapin ko siyang ibigay na sa iyong mga anak mo para makasama mo na rin sila. Biglang gumapang ang pinaghalong excitement at kaba sa dibdib ni Carmela. She really wants to meet her twins again dahil 2 taon niya na itong hindi mga nakikita. Pansin ni Adam na biglang natahimik si Carmela. Are you okay? This is what you want, right? Ang sabi mo ginagamit ng stepmom mo sa'yo ang mga anak mo para makontrol at mapasunod ka. Hanggat hawak niyang mga anak mo at kahit nawala ka na sa poder nila, pwede ka pa rin niyang hawakan sa leeg. Ani pa ni Adam. Alam yun ni Carmela pero siguradong hindi ka agad papayag ang stepmom niya na ibigay sa kanyang mga bata. Okay, let's try to talk to them pero paano kung hindi sila pumayag? Kinakabahan niyang saad. Ikaw ang legal guardian ng mga bata. Ikaw ang ina nila kaya wala silang karapatang ilayo sa'yo ang mga anak mo. Babawiin natin sila, okay? Okay lang ba talaga sa'yo to? Kapag nakuha natin ang mga anak ko, okay lang ba sa'yo na tumira sila sa bahay natin ngayon? Nilingon ni Adam si Carmela at para bang nahihiya itong isamang mga anak niya sa bahay nila ngayon. Of course, wala naman akong problema sa bagay na yon, sagot ni Adam na ikinangiti ni Carmela. Nang makauwi silang dalawa sa bahay nila ay pareho silang nag-shower na muna. Hindi mawala ang matamis na ngiti sa labi ni Carmela habang naliligo siya. Excited na siyang makita at makasama ang mga anak niya. Sana lang ay makuha niya ng mga to. Sana lang talaga ay matulungan siya ni Adam. Nang matapos siyang magbihis ay lumabas na siya ng kwarto niya. Naghihintay naman sa kanya si Adam sa sofa. Are you ready? Tanong ni Adam na makalapit na si Carmela sa kanya.
Nakangiti namang tumango si Carmela. Lumabas na sila ng bahay at sumakay ng sasakyan. Sa kanila tinungo ang daan papunta sa bahay ni na Carmela. Nilingon ni Carmela si Idam na nakafocus naman ang paningin sa daan. Okay lang ba talaga sa kanya na makasama nilang mga anak ni Carmela? Kapag nalaman ng ibang taon tungkol sa mga anak ni Carmela, siguradong madadami sa panghusga si Idam. Natatakot siya na baka madami niyang mga festeho. Ayaw niya namang siya ang magiging dahilan para mapahiya ang pamilyang unti-unting tumatanggap sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Carmela. Nahihiyaman siya pero gusto niya na talagang makuha ang mga anak niya at makasamang mga ito. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na silang dalawa sa bahay ng mga Hidalgo. Pinagbuksan naman sila ng gate ng security guard nang makita nito si Carmela. Nang makababa sila sa sakyan ay sabay na silang pumasok sa loob ng bahay. Hinawakan pa ni Idam ang kamay ni Carmela. Pakiramdam ni Carmela may kuryenteng dumaloy sa kamay niya nang hawakan to ni Idam. Hindi niya nalang pinansin dahil baka mawala na naman siya sa focus. Dad, nandito ng mga bisita mo. Matari na wika ni Sofia na makita niya sina Carmela. Lumabas naman mula sa kusina si Marvin. Napapairap naman si Sofia dahil talagang pinagluto pa ng kanyang ama si Carmela. Maupo na muna kayo, magbibihis lang ako, wika ni Marvin. Saka to pumasok sa isang kwarto. Naupo naman si Carmela at Idam sa sofa. Tahimik lang naman si Sofia habang nakatuon ang atensyon sa TV. Pinalakasan pa nito ang volume na halos marinig na sa buong bahay ang pinapanood niya. Sofia, it's too loud. Wika naman ni Shawnee pero tila walang naririnig si Sofia. Hindi niya pinahinaan ang volume ng TV nila. Nang makapagbihis si Marvin ay bumaba na rin siya kaagad. Patayin mo ng TV, Sofia, at kakain na tayo. Sumunod na kayo sa kusina, ani ni Marvin. Tumayo na si Idam at Carmela habang napapairap si Sofia. Ayaw niya siyang magawa kaya matapos niyang patayin ng TV, sumunod na rin siya sa kusina. Mabuti naman at niisipan mong bumisita pa dito. Ang akala ko kasi sinusumpa mo ng bahay na ito, ani ni Shawnee. Shawnee, enough. She's my daughter and they can visit here whenever they want. Pag-awat ni Marvin sa asawa niya, ngayon na lang ulit sila na kompleto, kaya ayaw niya masira ang dinner nila. Una nilang pinag-usapan ng tungkol sa business. Tahimik lang naman si Carmela at Sofia. Nakamasid si Carmela sa kanyang ama, pansin niyang biglang pagbaba ng timbang nito. Halos 3 linggo pa lang simula na ikasal siya at maganda pang katawan ng kanyang ama. Pero bakit bigla tong pumuyat? Hindi niya na nagawang kamustahin ng kanyang ama dahil may konti siyang galit dito. Sa tuwing ikinukulong siya ng kanyang stepmom, walang ginagawang kanyang ama. Anyway, we came here to talk about Carmela's kids. Pwede niya naman na siguro makuha ang mga to. Pag-iiba ni Idam ng usapan. Uminom na muna ng tubig si Shawnee saka siya kunot noong tinignan si Idam. Bakit ba nangingialam si Idam sa buhay ng pamilya nila? Kukunin yung mga bata? Hindi pwede, diretsong sagot ni Shawnee. Bakit hindi pwede? Akong ina nila, 2 taon mo na silang tinago sa akin. Hayaan mo naman na ako makasama at makita sila, saad ni Carmela. Hindi nga pwede pagmamatigas ni Shawnee. Tinignan ni Carmela ang kanyang ama, wala pa rin ba itong gagawin? Dad, akong ina ni Santino at Sabrina. Gusto ko na ring makasamang mga anak ko. Ibigay niyo naman na sila sa akin. Dad, please. Nakikiusap niyang wika. Napahawak naman si Marvin sa ulo niya na tila ba may nakaramdam siya ng hilo. Dad, pumayag ako na kayo na muna mag-alaga sa mga anak ko dahil sa naging kalagayan ko. Nilayo niyo sa akin ng mga anak ko dahil baka masaktan ko sila. Pero okay na naman ako. Kaya ko na silang alagaan. Please, Dad. Dagdag pa niya. Shawnee, hindi pa man nakakapagsalita si Marvin na magsalita na kaagad si Shawnee. Sinabi ko naman na hindi pwede. Hindi niya makukuha sa akin ng mga anak niya. At bakit hindi? Ikaw bang ina ng mga anak ni Carmela? Anong karapatan mo para ilayo sila kay Carmela? Pwede kitang kasuhan sa ginagawa mo, Miss Shawnee. Seryosong sabat ni Idam pero hilaw lang siyang tinawanan ni Shawnee. Shawnee, ibigay mo na kay Carmela ang mga anak niya. She's perfectly fine now. Alam kong kaya niya ng alagaan ng mga bata. 2 years is enough. Hayaan mo nang makasama niyang mga bata. Saad ni Marvin pero umiling pa rin si Shawnee. Ayaw mong ibigay ang mga bata kay Carmela dahil ba gusto mo pa rin silang gamitin laban kay Carmela? Gusto mo pa rin hawakan sa leeg si Carmela at makontrol siya, ani ni Idam. Tumaas lang naman ang kilay ni Shawnee sa kanyang ninisihan ng mga to. Hindi si Carmela ang guardian ng mga bata kung hindi ako, kaya hindi niya makukuha sa akin ng kambal.
Kung nakakalimutan ni Carmela kasulatan at kasunduan bago kinuhang mga bata, pues ipapaalala ko sa kanya na may nangyaring kasulatan at ako ang legal guardian ni Santino at Sabrina. No, mabilis sa pagtanggi ni Carmela. Kasunduan? Kasulatan? Kung nagkaroon man ng ganun noon, void yon dahil wala naman ako sa matinong pag-iisip. Kung pumirma man ako pero kahit na wala ako sa tamang pag-iisip noon, hindi ko ibibigay sa iyong mga anak ko. Walang nangyaring kasunduan. Ani ni Carmela pero nginitian lang siya ni Shawnee. Pues meron. Legal ang nangyaring kasulatan. Kung ito lang ang pinunta niyo dito, umalis na kayo. Ani ni Shawnee saka siya tumayo. Dad, please, do something. Sigaw ni Carmela sa kanyang ama na tahimik na. Dad! Sabay na sigaw ni Carmela at Sofia nang biglang matumba si Marvin sa kinupuan niya. Nilapitan na ni Adam si Marvin at mabilis na tumawag ng makakasama niya para dalhin ito kaagad sa ospital. What is happening to him? Nag-aalalang tanong ni Carmela. Don't touch him. Kasalanan mo ito kapag may nangyari lang sa kanya at ikaw ang sisisihin ko. Sad ni Shawnee pero nangyari kay Marvin ay dahil sa kagagawa ni Shawnee. Unti-unti nasisira ang kalusugan ni Marvin dahil sa mga gamot na pinapainom ni Shawnee. Napasabunot na lang si Carmela sa buhok niya habang naghihintay sila sa waiting area. Maayos naman silang nakiusap pero bakit kailangang mauwi pa sa ganito ang kagustuhan niya lang naman na makuha ang mga anak niya. Hinaplos ni Adam ang likod ni Carmela habang naghihintay sila ng doktor na lalabas sa kwarto ng kanyang ama. Thank you, Doc, wika ni Shawnee. Nang marinig yun na Carmela ay mabilis siyang tumayo at nilapitan ng doktor ng kanyang ama. How is my dad, Doc? What happened to him? Nag-aalala niyang tanong. Wala siyang matandaan na may sakit ang kanyang ama dahil malakas pa naman ito. He's fine now. Mataas ang presyo ng dugo niya kaya nakaramdam siya ng pagkahilot na wala ng malay. Kailangan niya lang inumin ng mga gamot na ibibigay ko sa kanya. Kasama na rin ng mga vitamins niya. Sagot ng doktor kay Carmela. Nakahinga naman ng maluwag si Carmela dahil walang malalang sakit ang kanyang ama. Pero ano pong dahilan ng pagbaba ng timbang niya? Tanong niya. Napapaismid ng naman si Shawnee dahil sa mga tanong ni Carmela. Maaring stress siya. Hindi nakakatulog ng maayos kaya hindi siya nakakakain ng sapat na pagkain. Mas mabuti kung makakapagpahinga siya. Excuse me, may pasyente pa rin kasi ako na kailangan kong puntahan. Nang matapos masagot ng doktor ang tanong ni Carmela ay umalis na rin ito. Napabuntong hininga na lang si Carmela. 3 linggo pa lang siyang wala sa bahay nila pero ang laki na kaagad ng pinagbago ng katawan ng kanyang ama. Umalis na kayong dalawa. Kami na ni Sofia ang bahala sa daddy mo. Anas ni Shawnee at takma na sanang tatalikuran si Adam at Carmela na magsalita pa si Carmela. Ibalik mo na sa akin ang mga anak ko, tita. I want to see them. Inis na hinarap ni Shawnee si Carmela. Ipipilit mo pa rin bang gusto mo? Kung gusto mo magkita na lang tayo sa korte. Sa tingin mo ba binibiro kita sa naging kasulatan natin? Na-hospital ng daddy mo pero yan pa rin bang mahalaga sa'yo? Huwag kang mag-alala, hindi ko sinasaktan at ginugutom ang mga bata. That's void. Pinapirma niya sa kasulatan si Carmela kahit na alam niya na wala siya sa katinuan ng pag-iisip niya. Noong mga panahon na yon, sabat ni Adam. Kung gusto niyang malaman kung nagsasabi ba ako ng totoo, ipapadala ko na lang sa inyo ang copy na naging kasulatan namin ni Carmela. Let's go, Sofia. Hinila na ni Shawnee ang anak niya papasok sa kwarto ni Marvin. Napahilamos na lang si Carmela sa mukha niya at napabuntong hininga. Wala siyang matanda na nagkaroon sila ng kasulatan ni Shawnee. Sinabi mo sa akin na 4 na taon ng mga anak mo at 2 years mo na silang hindi nakikita. Nakasama mo ba sila ng mga anak ka hanggang sa mag-2 taon sila? Tanong ni Adam. Tumango naman si Carmela. Oo, kasama ko sila pero nakabantay sa akin si Dr. Irene dahil baka masaktan ko mga bata. Naging maayos naman ang kalagayan ko noon pero noong minsan nakasama ko si Omar. Pauwi na kami ng bahay noon, malakas ang ulan. May nakasalubong kaming truck, nakipikit at nakatakip lang ang mga kamay ko sa tenga ko hanggang sa makauwi kami. Akala ko magiging maayos ang kalagayan ko pero nang makita ko si Tita Shawnee, para bang biglang nawala sa sarili ko. Nasaktan ko siya dahil sa pagkakaalala ko. Nakita ko siya noong gabing maaksidente kami ni Mommy. Siya ang sinisisi ko sa pagkamatay ni Mommy. Ang akala nila ay bumalik na naman ang depression ko, ang hallucinations ko. Kaya dinala nila ako sa mental hospital. Nang mabalik ako sa wisyo, nakiusap ako na hindi na nila ako kailangan dalhin. Dahil okay naman ako pero walang nakinig sa akin. Base sa pagkakaalala ko, ilalayo na muna nilang mga anak ko para maiwasan na hindi ko sila masaktan. Pero wala akong maalala na nagkaroon kami ng kasulatan ni Tita Shawnee.
na siya ang magiging legal guardian ng mga anak ko. I swear, hindi ko ibibigay sa kanyang mga anak ko. Pagkakwento ni Carmela, tumango naman si Idam. Pinaniniwalaan niyang mga sinabi ni Carmela. Let's go home first. Pwede pa naman natin silang makausap sa susunod na araw. Kung hindi man natin sila makakausap, gagawa na lang tayo ng ibang paraan para makuha ang mga anak mo. Tumango na lang si Carmela at sumama na kay Idam. Nakaalalay pa si Idam kay Carmela hanggang sa makalabas sila sa ospital. Pakaramdam kasi ni Idam ay mawawala ng balanse si Carmela dahil masyado pa tong nagulat sa nangyari sa kanyang ama. Tahimik lang silang dalawa habang nasa biyahe. Iniisip ni Carmela ang mga anak niya. Akala niya yung pagkakataon niya na ito para makita at makasama sila pero hindi pa rin pala. Muling napabuntong hininga si Carmela sa kanya itinuon ang atensyon niya sa labas ng bintana. Nang abutan siya ni Idam ng sleep mask ay tinignan niya ito. Anong gagawin ko dyan? Nagtataka niyang tanong. Hindi naman matagal ang biyahe nila para matulog siya habang nasa biyahe. Isuot mo ito sa tuwing bumabiyahe tayo sa gabi. Hindi tayo sigurado kung makakasalubong ba tayong mga malalaking sasakyan. Mas maganda na yung sigurado tayo. Tipid na lang na napangiti si Carmela sa kanya kinuhang sleep mask pero hindi niya nasinuot ito dahil malapit naman sila sa bahay nila. Sana okay lang si Daddy. Mahinang usal ni Carmela habang nakasandal ang ulo niya sa bintana. Wala bang ginawa ang daddy mo noong panahong nade-depress ka? Kuryosong tanong ni Idam. Hindi naman sumagot kaagad si Carmela dahil noong mga panahong nade-depress siya, paulit-ulit niyang naalalang nangyaring aksidente. Pinapanood lang siya ng kanyang ama, hindi niya alam kung naawa ba ito o wala na talaga itong pakialam sa kanya. Tahimik lang siya. Si Tita Shoni ang palaging nagdedesisyon. Noong nakiusap ako na hindi ko kailangang maidala sa mental hospital, tinalikuran niya ako, tinayaan akong dalhin ng mga staff ng hospital. But you're not mad at him, aren't you? Galit siya pero hindi pa rin niya matiis ang kanyang ama. Minsan silang naging masaya bilang pamilya. Naging mabuting ama rin ito sa kanya. Hindi ko alam. Yun lang ang tanging naisagot ni Carmela. Naiintindihan naman ni Idam pero alam niyang may galit na nararamdaman si Carmela. Pero nangingibabaw pa rin ang pagmamahal niya para sa kanyang ama. Nang makarating na sila sa bahay nila ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Pumasok na si Carmela sa kwarto niya. Pabagsak niya inihiga ang sarili sa kama. Nag-alala pa rin siya para sa kanyang ama. Sana lang ay maging maayos kagad ang pakiramdam nito. Ano nang mangyayari ngayon tila may hawak na kasulatan si Shoni para tuluyang mailayo niyang kambal kay Carmela. Malaman pa kaya ni Carmela ang ginagawang panlalasa ni Shoni sa kanyang ama o magiging huli ng lahat? Paano kaya matutulungan ni Idam si Carmela para mabawi nitong kanyang mga anak sa kanyang stepmom? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.